Wala kang ibang silbi sa bahay na ito, kundi ang maging isang anino. Solen, kaya wag na huwag mong iisipin na kapantay mo kami. Dahil sa paningin ko, isa ka lamang basahang pinulot mula sa lansangan para pagsilbihan ang anak ko. Ang mga salitang iyon ni Doña Victoria ay tila mga lason na pumatak sa aking puso. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng singaw na nagmumula sa niluluto kong sinigang na hipon. Sa loob ng kusinang yon, kung saan ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-atungal ng kumukulong sabaw sa kaldero, na natili akong nakayuko. Ang aking mga kamay na namumula sa init ay nanginginig habang hawak ang sandok. Niluluto ko ang paboritong putahe ng aking biyang nanay, ang babaeng itinuring kong pamilya matapos akong maulila. Ngunit ngayon ay siya ring unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Ito ang miyamay ng aking buhay. Habang tinitiis ko ang lagnat na tila nagniningas sa aking katawan, ginagawa ko ang lahat para masigurong masarap ang tanghalian nila. Ngunit para sa kanila, ang bawat pagod ko ay obligasyong kailanman ay hindi magkakaroon ng kabayaran. Mommy, please! Stop it! Baka may makarinig sa inyo. Narinig kong sabi ni Bella mula sa sala. Si Bella, ang babaeng itinuturing na ni Doña Victoria na parang sariling anak, ang babaeng alam kong lihim na sumisira sa pagsasama namin ni Santi. And so what? Let her hear it. Solen needs to know her place. Muling sigaw ni Doña Victoria na tila sinasadyang iparinig sa bawat sulok ng mansyon ang kanyang pagkasuklam sa akin. Akala mo ba, Solen, ay hindi ko alam na ninanakawan mo ako? Yung perang pambili ng gamot ng mga anak mo, saan mo kinuha yon? Do you think I'm stupid? Ang sandok na hawak ko ay tuluyang nalaglag at tumama sa sahig. Lumikha ito ng isang matiling ingay na bumasag sa katahimikan ng kusina. Ang tubig na tumalsik sa aking paa ay hindi ko na naramdaman. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang tila pagkirot ng aking lalamunan na pilit nilalamon ang sariling hikbi. Paano niya nagagawang sabihin iyon? Ang perang ginamit ko para sa gamot ni Lara at Leon ay galing sa sarili kong pagbuburda sa gabi. Ang mga oras na dapat ay itinatabi ko para magpahinga. Ngunit mas pinili kong magtrabaho dahil sa utang na loob na paulit-ulit nilang isinusumbat sa akin. Dahan-dahan akong humakbang palabas ng kusina. Ang aking mga mata ay malabo dahil sa namumuong luha. Doña Victoria, hindi ko po kayo ninanakawan. Pinaghirapan ko po ang perang yon para sa mga bata. May sakit po sila. Kailangan nila ng nebulizer. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang mabilis na lumapit sa akin si Bella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at kutya. Nebulizer? O baka naman itinatago mo lang ang pera dahil balak mong iwan si Santi ngayong wala siya rito? Ang kapal din ng mukha mo, Solen. Nakikitira ka na nga lang, nagagawa mo pang magsinungaling. Isang madiing sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi mula kay Bella, kundi mula kay Doña Victoria. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkahilo ko. Dahilan upang mapahawak ako sa gilid ng lamesa. Ang lasa ng dugo ay agad na gumapang sa loob ng aking bibig. Huwag kang sasagot sa amin. At simula ngayon, wala nang gamot na darating para sa mga batang yon hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat sentimong ninakaw mo. Ang boses ni Victoria ay tila isang hatol ng kamatayan para sa akin. Ngunit ang susunod na narinig ko, ang tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Isang tunay na dobleng hagupit na tila sumaksak sa aking puso ng paulit-ulit. And by the way, nakangising dagdag ni Bella habang tinititigan ang kanyang mahahabang kuko na may pulang pintura. Huwag mo nang antayin si Santi na tumawag mula sa ibang bansa. He's not there for a business trip, Solen. Actually, he's just outside the gate at hindi siya mag-isang darating. Napatigil ang tibok ng aking puso. Si Santi? Narito na siya? Ngunit ang sabi nila ay 6 na buwan pa siya sa Singapore para sa kanyang pagpapagamot. Bago pa man ako makapagsalita,
Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Doon, sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw, ay tumayo ang aking asawa, si Santi, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat. Ngunit hindi siya mukhang may sakit. Maaliwalas ang kanyang mukha, nakasuot ng mamahaling barong, at ang mas masakit, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baywang ng isang babaeng hindi ko kailanman inakalang makikita ko sa tabi niya. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim habang pinapanood ko silang maglakad papasok, na tila ako ay isang estranghero sa sarili kong tahanan. Ang mga anak ko, ang mga anak kong may sakit sa itaas. Alam ba nilang ang kanilang ama ay narito na, ngunit may kasamang iba? Tumigil si Santi sa harap ko. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng pag-aalala. Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay ang malamig na pagbaliwala. Santi, bakit? Sino siya? Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na labi. Lumingon si Santi kay Doña Victoria at pagkatapos ay kay Bella, bago muling tumingin sa akin ng may pandidiri. Solen, ayoko na ng drama. Let's make this simple. I'm filing for an annulment at ang mga bata, kay mami sila mananatili. You have 1 hour to pack your things and leave. Ang daigdig ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita niya ay tila isang malaking pader na gumuho sa aking ibabaw. Ang aking mga tuhod ay tuluyang nanghina at sa harap ng kanilang lahat ay bumagsak ako sa malamig na sahig. Ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Paano ang aking mga anak? Habang nakasubsob ako sa sahig, narinig ko ang mahinang tawag ni Lara at Leon mula sa itaas. Ang kanilang mga ubo ay tila humihingi ng saklolo. Ngunit bago pa man ako makatayo, naramdaman ko ang madiing pagkakahawak ni Santi sa aking braso. Pilit akong itinatayo, hindi para tulungan, kundi para itulak palabas. Hanggang kailan ko titiisin ang ganitong klaseng impyerno para sa mga anak ko? Kung ang mismong taong dapat ay proteksyon ko, ang siyang nagdadala sa akin sa dulo ng aking hangganan. Asong, baliw ka na, Solen? Ang tagal ko nang napapansin ang pagdilim ng iyong pag-iisip. At tingnan mo ngayon, pati ang sarili mong asawa ay hindi mo na nakikilala sa harap ng iyong mga maling hinala. Ang malalamig na salitang yon ni Doña Victoria ay tila mga galamay na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Nakatayo ako sa paanan ng magarbo nilang hagdanan, hinihingal at nanginginig ang buong katawan habang nakatingala kay Santi. Ang aking asawa, ang lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili, ay nakatayo sa tabi ng babaeng kasama niya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Tila tinitingnan niya ang isang maruming hayop na dapat nang itapon sa labas ng bakuran. Santi, maawa ka. Ang mga anak natin. May sakit sina Lara at Leon. Huwag mo silang ilayo sa akin. Ang pakiusap ko ay halos isang bulong na lamang dahil sa bigat ng dibdib ko. Sinubukan kong humakbang paakyat sa hagdan. Ang tanging nasa isip ko ay ang marating ang silid ng aking mga anak. Ang mayakap sila sa huling pagkakataon bago ako tuluyang itaboy. Ngunit bago pa man tumapak ang aking paa, sa unang baitang, isang malakas na kamay ang humablot sa aking braso. Ang pagkakahawak ni Santi ay madiin, sapat para mag-iwan ng lila sa aking balat. Don't touch the stairs, Solen. You're unstable. Baka kung ano pa ang gawin mo sa mga bata sa gitna ng pagkahibang mo. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Ang sakit sa aking braso ay walang-wala kumpara sa pagkawasak ng aking puso. Paano niya nagagawang sabihing ako ay mapanganib sa sarili kong mga anak? Ako na nagpuyat, nagburda hanggang sa lumabo ang paningin at nagtiis ng gutom para lamang matiyak na may pagkain at gamot sila. I'm doing this for your own good, Hiha. Lumapit si Doña Victoria. Ang kanyang boses ay naging malambing sa isang nakapanindig balahibong paraan. Hinawakan niya ang aking kabilang balikat, tila isang
mapagkalingang ina. Ngunit ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking suot na manipis na blusa. Tingnan mo ang sarili mo, haggard, madungis, at nagsasalita ng kung ano-anong imahinasyon. Kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng gamot. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Doña Victoria ang isang maliit na puting tableta. Uminom ka nito. Ito ang magpapakalma sa'yo. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bata. Hindi ako baliw. Alam ko ang ginagawa ninyo. Niloloko ninyo ako. Ang sigaw ko ay naging hiyaw ng isang sugatang leon. Pilit kong iwinaksi ang kanilang mga kamay, ngunit mas lalong humigpit ang kapit ni Santi. Take the pill, Solen. Huwag mo kaming pilitin na tumawag ng child services at sabihing pinababayaan mo ang mga bata dahil sa mental condition mo. Ang bulyaw ni Santi ay yumanig sa buong sala. Gusto mo bang tuluyan silang makuha sa atin dahil sa pag-iinarte mo? Ang pagbanggit sa child services ang nagpahinto sa akin. Ang takot na tuluyang mawala ang aking mga anak ay mas matindi kaysa sa kahit anong takot sa mundong ito. Napatingin ako sa tableta sa palad ni Doña Victoria. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha. Sa gitna ng aking kalituhan, ang tanging malinaw na imahe ay ang mukha ni na Lara at Leon na nakasilip sa pagitan ng mga rehas ng hagdanan sa itaas. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang pinapanood ang kanilang ina na ginigipit. Inumin mo na, Solen, para ito sa mga bata. Muling bulong ni Victoria, ang kanyang mukha ay malapit na sa akin. Amoy mamahaling pabango na tila naging amoy ng kamatayan sa aking pangamoy. Dahil sa takot at pagod, dahan-dahan kong kinuha ang tableta. Ang tubig na iniabot ni Bella ay tila may mapait na lasa, ngunit pilit ko itong nilunok. Gusto ko lang tumigil ang kanilang mga sigaw. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking mga pilikmata. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga mukha ni na Santi, Victoria at Bella ay naging malabong anino na tila nagtatawanan sa dilim. Ang boses ni Santi ay tila nanggagaling na sa ilalim ng lupa. Good. Now, dalhin niyo na siya sa bodega. Doon niya hintayin ang mga dokumento. We can't have her walking around like a zombie in front of the guests later. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itulak sila. Ngunit ang aking mga kalamnan ay naging tila tubig. Habang hinihila ako ni na Santi patungo sa madilim na pasilyo ng mansyon, naramdaman ko ang aking katawan na tumatama sa mga gilid ng dingding. Ngunit wala na akong maramdamang sakit. Ang tanging huling imahe na nanatili sa aking isip bago tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang tunog ng susi na pinihihit sa labas ng pinto ng bodega at ang malamig na boses ni Victoria na nagsasabing, "Paalam, Solen. Oras na para mawala ang mga multo ng nakaraan." Nakalubog ako sa dilim. Ang aking hininga ay naging mabagal at mabigat. Sa gitna ng aking papalubog na diwa, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Kung ako ay mawawala, sino na ang magtatanggol sa aking mga anak laban sa mga halimaw na ito? Ang bawat hibla ng sinulid na aking hinahabi ay tila piraso ng aking kaluluwa na dahan-dahang binubunot mula sa aking pagkatao dahil ang ningning na dapat ay sa akin ay suot na ngayon ng babaeng kumuha ng lahat mula sa akin. Nagising ako sa gitna ng kadiliman ng bodega. Ang aking ulo ay tila binibiyak sa bigat dahil sa gamot na ipinainom sa akin ni Doña Victoria. Ang sahig na semento ay malamig at malupit sa aking balat, ngunit mas malupit ang katotohanang sumasampal sa akin sa bawat pagmulat ng aking mga mata. Sa isang maliit na siwang ng pinto, nakita ko ang liwanag mula sa labas ng mansyon at narinig ko ang pamilyar na boses ni Bella na tila nagdiriwang. "Oh my God, Santi! Look at the comments. Ang sabi ng mga fashion critics, this is the most innovative embroidery design of the year. I'm a genius, right?"
Ang malakas na tawa ni Bella ay umaling-aungaw sa buong bahay. Bawat hagik-hik niya ay tila tinik na tumutusok sa aking pandinig. Pilit kong iginalaw ang aking katawan patungo sa siwang. Doon, sa isang malaking screen ng television sa sala, nakita ko ang isang modelo na suot ang isang puting gown. Ang aking puso ay tila tumalon palabas ng aking dibdib. Ang disenyo ng mga pakpak ng paru-paro na tila lumilipad sa gilid ng tela. Iyon ang disenyong pinagpuyatan ko ng 3 buwan. Ang bawat munting perlas na itinahi ko habang ang mga anak ko ay natutulog, ang bawat kurba ng sinulid na sumisimbolo sa aking pangarap para sa aming pamilya, ay ibinibida na ngayon ni Bella bilang sarili niyang gawa. Of course, babe. Sabi ko naman sa'yo, kailangan lang natin ng tamang pagkakataon para i-launch yan. No one will ever know na galing yan sa isang utusan. Ang boses ni Santi ay puno ng pagmamalaki, ngunit hindi para sa akin, kundi para sa kasinungalingan ng kanyang kabit. Napaupo ako sa madilim na sulok. Ang aking mga kamay ay pilit na hinahanap ang isang bagay sa aking bulsa. Doon ay nakita ko ang isang maliit na piraso ng puting tela at isang karayom na palagi kong dala. Sa gitna ng kadiliman, sinubukan kong ituloy ang aking huling burda. Hindi ko kailangan ng liwanag para makita ang pattern dahil ang bawat tusok ay nakatatak na sa aking alaala. Sa bawat pagbaon ng karayom, nararamdaman ko ang panghihina ng aking mga mata. Ngunit patuloy pa rin ako. Hanggang sa naramdaman ko ang isang matalim na hapdi sa dulo ng aking daliri. Ang karayom ay bumaon ng malalim at dahan-dahang lumabas ang isang patak ng pulang dugo. Sa puting tela, ang dugo ay mabilis na kumalat, tila isang maliit na rosas na namumukmukadkad sa gitna ng niyebe. Tinitigan ko ang patak na yon, isang simbolo ng aking buhay na unti-unting nauubos sa loob ng mansyong ito. Ito na lamang ang natitira sa akin, ang aking sining na pilit nilang ninanakaw at ang aking dugo na pilit nilang ibinubuhos. Habang nakatitig ako sa telang may bahid ng dugo, narinig ko ang yabag ng mga paa na papalapit sa labas ng pinto. Ang boses ni Santi at Bella ay naging pabulong, ngunit sapat pa rin para marinig ko ang kanilang madilim na plano. Santi, kailan ba natin tatapusin ang lahat? The merger with the Alejandro Group is next week. We can't have her around when the investors come here. Baka gumawa siya ng eksena. Ang boses ni Bella ay puno ng pagkainip. Don't worry, babe. Naayos na ni Mommy ang lahat. Isang aksidente lang ang kailangan natin. The warehouse is full of old fabrics. It's a fire hazard waiting to happen. Ang malamig na sagot ni Santi ay nagpatahimik sa aking buong pagkatao. Kailangang mawala na siya bago ang merger. Once she's gone, the inheritance from her grandfather's land will be all ours, and we can finally move to the States with the twins. Ang aking hininga ay tila napatid. Hindi lamang ang aking dangal, hindi lamang ang aking sining, kundi pati ang aking buhay at ang kinabukasan ng aking mga anak ay nakaplano na nilang sunugin. Ang apoy na kanilang binabanggit ay hindi lamang susunog sa mga tela, kundi sa lahat ng pag-asa na natitira sa aking puso. Nayakap ko ang aking sarili sa dilim, ang telang may dugo ay mahigpit kong hinawakan. Kung ito na ang huling gabi ng aking buhay, titiyakin kong ang bawat patak ng dugong ito ay magiging laso na sisira sa kanilang mga pangarap. Ngunit paano ako lalaban kung ang mismong pintong ito ay nananatiling sarado sa aking mga pangarap? Ang bawat hininga ko sa gabing ito ay tila huling panalangin na lumilipad patungo sa langit, habang ang mundo ko ay dahan-dahang nagiging abo sa harap ng aking mga mata. Nakalubog ako sa gitna ng madilim na bodega ng mga tela, ang silid na naging saksi sa aking mga lihim na pangarap. At ngayon ay magiging saksi sa aking katapusan. Ang amoy ng alikabok at lumang sinulid ay tila lason na humahalo sa malamig na hangin. Sa labas, naririnig ko ang marahas na paghampas ng ulan,
Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang kaba ay mas malakas pa kaysa sa anumang bagyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang isang liwanag na nagmula sa pasilyo. Doon ay tumayo si Santi. Ang anino niya ay humaba sa sahig, tila isang higante na handa akong lamunin. Hawak niya ang isang baso ng alak sa isang kamay at sa kabilang kamay ay ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila tinitingnan niya ang isang gamit na hindi na gumagana at dapat nang itapon. Santi, please, buksan mo ang pinto. Kailangan ko nang makita ang mga bata. Ang aking tinig ay gumaralgal, puno ng desperasyon. Lumapit ako sa kanya, ngunit bago ko pa mahawakan ang kanyang barong, humakbang siya pabalik ng may pandidiri. Huwag mo akong hawakan, Solen. You smell like dust and failure. Malamig niyang sabi. Tumingin siya sa paligid ng bodega, sa mga bunton ng mamahaling tela na tanging niyang aking mga kamay ang nag-alaga sa loob ng maraming taon. Alam mo, sayang ang mga telang ito. Napakaraming pera ang halaga nito, pero mas malaki ang makukuha namin kapag nawala ka na. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko, habang ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas ng aking lalamunan. Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang isang upos ng sigarilyo at dahan-dahang pinagmasdan ang nagniningas na dulo nito. Bella is waiting for me in the car. We're going to a hotel and tomorrow we'll start our new life without you, without your dramas, without your pathetic existence. Binitawan niya ang sigarilyo sa ibabaw ng isang tumpok ng telang sutla na madaling mag-apoy. Sa isang saglit, ang maliit na baga ay naging isang maliit na apoy na nagsimulang gumapang sa makinis na hibla. Santi, anong ginagawa mo? Masusunog ang lahat. Ang yaw ko habang pilit kong inapakan ng apoy, ngunit mabilis itong kumalat sa iba pang mga roll ng tela. Goodbye, Solen. Consider this your final contribution to this family. Ang insurance money mo ang magpapaaral sa mga anak natin sa Amerika. Ang huling mga salita ni Santi bago niya dahan-dahang isara ang pintong bakal at ilak ito mula sa labas. Santi, buksan mo ito! Santi! Lara! Leon! Ang aking mga palad ay malakas na humampas sa malamig na bakal, ngunit ang tanging sumasagot sa akin ay ang tunog ng papalayo niyang mga yabag at ang unti-unting lumalakas na dagundong ng apoy sa loob ng silid. Ang usok ay nagsimulang maging makapal at itim, tila mga kamay na sumasakal sa aking leeg. Ang init ay naging hindi na matagalan. Ang bawat hininga ko ay tila naglalagablab na uling na pumapasok sa aking baga. Sinubukan kong hanapin ang bintana, ngunit ang mga rehas ay masyadong matibay. Sa bawat sulok, ang apoy ay sumasayaw ng may kalupitan. Nilalamon ang aking mga burda, ang aking mga alaala, at ang aking pag-asa. Lara, Leon, patawarin niyo si Mami. Ang aking bulong habang ako ay napaluhod sa gitna ng nagbabagang silid. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang kulay kahel na paligid ay naging tila isang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Sa gitna ng aking pakikipagbunos sa usok, sinubukan kong itulak ang isang malaking cabinet na humaharang sa kabilang pinto. Ngunit sa isang iglap, narinig ko ang nakakatakot na tunog ng nababasag na kahoy mula sa itaas. Isang malaking poste ng kisame na nilalamon na ng apoy ang dahan-dahang bumigay. Bago ko pa man magawang umiwas, ang mabigat at nagniningas na kahoy ay bumagsak ng direkta sa aking direksyon. Ang huling naramdaman ko ay ang matinding hapdi ng apoy na dumampi sa aking mukha at ang bigat ng bumagsak na poste na tila pilit akong ibinabaon sa impyerno. Sa gitna ng sakit at dilim, isang huling imahe ang sumagi sa aking isip, ang aking mga anak na umiiyak sa gitna ng ulan, habang ang kanilang ina ay nagiging bahagi na lamang ng nakaraang tinupok ng apoy. Singing. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa aking sugatang katawan ay tila mga luhang nagmumula sa langit. Pilit na hinuhugasan ng amoy ng usok
at ang pait ng kataksilan na halos tumapos sa aking buhay. Ang huling alaala ko bago ang lahat ay naging dilim ay ang nakapapapasong init ng poste na dumiin sa aking mukha. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang hindi maipaliwanag na lakas ang bumukal sa aking pagkatao. Isang lakas na hindi nanggaling sa aking kalamnan, kundi sa tinig ng aking mga anak na tila tumatawag sa aking pangalan. Gamit ang natitira kong lakas, pilit kong itinulak ang nagniningas na kahoy at gumapang patungo sa bintanang tanging daan ko palabas ng impyernong iyon. Sa ilalim ng bintanang iyon ay ang madilim at mabilis na agos ng ilog Pasig na tila naghihintay na tanggapin ang aking katawan. Hindi ako nag-atubili. Sa gitna ng naglalagablab na gusali, mas pinili kong yakapin ang lamig ng kamatayan sa tubig kaysa ang unti-unting pagkaabo sa loob ng mansyong yon. Ang pagbagsak ko sa ilog ay hindi naglikha ng ingay sa aking pandinig, kundi isang matinding katahimikan na tila bumalot sa aking buong mundo. Ang malamig na tubig ay tila libo-libong karayom na tumusok sa aking nagbabagang balat, isang hapdi na hindi ko mailalarawan hanggang sa ang lahat ay tuluyang naging itim. Nagising ako sa isang silid na hindi ko kailanman nakita. Ang amoy ng antiseptic at malinis na linen ay pumasok sa aking ilong, isang malaking kaibahan sa amoy ng sunog na tela na nakasanayan ko. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nakabalot sa puting benda at ang bawat munting pagkilos ay tila humihila sa aking mga laman. Gising na siya, Don Alejandro. Narinig kong sabi ng isang malambot na boses ng babae. Isang matandang lalaki ang lumapit sa aking higaan. Ang kanyang mukha ay puno ng karunungan at ang kanyang mga mata ay may taglay na awit ng kalungkutan. Si Don Alejandro, ang bilyonaryong madalas kong mabalitaan, ang lalaking sinasabing may kamay na bakal sa negosyo, ngunit may pusong ginto para sa mga inaapi. Huwag kang pilit na bumangon, Hija. Ligtas ka na. Ang boses niya ay mahinahon, tila isang mainit na kumot sa gitna ng aking panginginig. Nakuha ka ng aking mga tauhan sa pampang ng ilog malapit sa aking warehouse. Akala namin ay wala ka na. Ngunit ang iyong kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang piraso ng bordadong tela. Tila iyon ang nagdugtong sa iyong hininga. Naramdaman ko ang panunuyot ng aking lalamunan. Gusto kong magtanong tungkol sa aking mga anak, tungkol kay Santi, tungkol sa kung bakit ako narito. Ngunit nang tangkain kong magsalita, naramdaman ko ang paninigas ng aking pisngi. Ang aking kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa aking mukha, ngunit agad akong pinigilan ng isang nurse. Huwag muna, ma'am. Sariwa pa ang mga sugat. Pigil niya. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ang nagsabi sa akin ng katotohanan. Gusto kong makita ang salamin. Pakiusap. Ang aking tinig ay hindi na ang tinig ni Solen. Iyon ay isang garalgal na tunog. Tila isang sirang plaka na pilit pinatutugtog. Matagal bago tumango si Don Alejandro. Inilapit ng nurse ang isang maliit na salamin sa aking harapan. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay muling gumuho. Ang babaeng nasa salamin ay hindi ko kilala. Ang kalahati ng kanyang mukha ay puno ng mapupulang sugat. Ang balat ay tila natunaw na kandila. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na hindi kayang burahin ng kahit anong gamot. Ang aking kamay ay nanginig hanggang sa mabitawan ko ang salamin. Wala akong nailuha. Tila pati ang aking mga luha ay natuyo na ng apoy. Ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting pagkamatay ng Solen na mapagmahal, mapagtiis, at marupok. Sa loob ng aking dibdib, ang dati ay apoy ng takot ay naging isang malamig na bato ng galit. Sila ang gumawa nito sa akin. Ang aking bulong ay tila isang sumpa na lumabas sa aking labi. Ninanakaw nila ang aking buhay, ang aking mga anak. Naupo si Don Alejandro sa tabi ko, ang kanyang kamay ay pumatong sa aking balikat. Solen, ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbawi sa mga bagay na ninakaw sa atin. Ngunit ang tanong ay ito,
Ano ang gusto mong gawin sa pagkakataong ibinigay sa iyo? Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata, tila binabasa ang bawat hibla ng aking kaluluwa. Gusto mo bang mamatay na lamang bilang isang biktima na iiyakan ng mundo? O gusto mong mabuhay bilang hustisya na luluhuran ng mga taong nagpabagsak sa iyo? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Narinig ko ang mahinang pagpatak ng ulan sa bintana. Tila bawat patak ay isang paalala ng gabi ng apoy. Dahan-dahan kong isinara ang aking kamao. Naramdaman ko ang hapdi ng sugat, ngunit hindi ko ito inalintana. Gusto ko silang makitang lumuhod. Ang sagot ko, matatag at walang alinlangan. Gusto kong bawiin ang lahat ng sa akin, hindi bilang si Solen, kundi bilang ang bangungot na hindi nila malilimutan. Tumango si Don Alejandro. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung gayon, magpahinga ka muna. Dahil simula ngayong araw, ang Solen na kilala nila ay patay na. At sa kanyang pagbangon, isang Serafina ang magpapakita sa kanila kung gaano kalupit ang langit kapag ito ay naghihiganti. Nakahiga ako roon, tinititigan ang kisame, habang ang bawat tibok ng aking puso ay nagsisilbing bilang ng mga araw bago ko muling harapin ang mga madrigal. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Walang anumang siyensya o operasyon ang makakapagbalik sa mukhang ninakaw na ng apoy hija. Ang magagawa lang natin ay lumikha ng isang bagong anyo mula sa mga pilat na naiwan. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling muog ng pag-asa sa aking puso. Narito ako sa loob ng isang pribadong klinika sa ibang bansa, napapaligiran ng mga makabagong kagamitan at amoy ng gamot. Malayo sa usok ng nakaraan, pero tila nakakulong pa rin sa hapdi ng gabing iyon. Ang bawat haplos ng malamig na hangin mula sa aircon ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa aking bagong balat na pisngi. Hinihimas ko ang isang piraso ng telang sutla na tanging nailigtas ko sa sunog, ang tela kung saan tumulo ang aking dugo habang nagbuburda. Ito na lamang ang koneksyon ko sa babaeng nagngangalang Solen, isang miyamay ng tadhana na habang pinag-aaralan kong maglakad nang may dangal sa ilalim ng gabay ni Don Alejandro. Ang aking puso naman ay tila isang lumpo na pilit gumagapang pabalik sa mga anak kong naiwan. Ang sakit, Don Alejandro? Hindi ang operasyon, kundi ang katotohanang kahit sarili kong mga anak, hindi na ako makikilala kapag humarap ako sa kanila. Ang aking bulong habang tinititigan ko ang aking mga kamay na puno rin ng mga benda. Iyan ang kailangan mong bayaran para sa iyong kaligtasan, Serafina. Sagot ng matanda habang dahan-dahang pinipiga ang kanyang tungkod sa sahig. Ang tunog nito, sa makinis na tiles, ay tila isang babala. Huwag mong hanapin ang mukha ni Solen sa salamin. Ang mukhang iyon ay para sa isang biktima. Ang mukhang ibibigay ko sa iyo ay para sa isang mananalo. Upang makuha mo muli ang iyong mga anak, kailangan mo munang patayin ang kahinaan sa loob mo. Lumipas ang mga buwan na tila isang mahabang pasyon. Tuwing umaga, tinitiis ko ang hapdi ng pagtanggal ng mga benda. Ang bawat balat na inilipat sa aking mukha ay tila isang paalala ng aking muling pagsilang. Ngunit hindi lang ang aking mukha ang binabago. Kasama ni Don Alejandro, natutunan kong basahin ang mga numero sa likod ng mga kumpanya, ang sining ng pagmamanipula sa merkado, at ang tamang paraan ng pagsasalita na tila bawat salita ay isang bala na nakatutok sa kaaway. Isang hapon, sa harap ng isang malaking salamin sa dulo ng aking silid, dahan-dahang tinanggal ng nurse ang huling benda sa aking mukha. Walang ingay sa loob ng silid, tanging ang tunog ng aking sariling hininga na tila nagmamadaling lumabas sa aking dibdib. Nang tuluyang mahulog ang huling tela, hindi ako nakapagsalita. Ang babaeng nasa harap ko ay may matatalas na anggulo ng mukha. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningning na uling sa gitna ng maputing balat. Ang bahagyang pilat sa gilid ng kanyang panga ay hindi mukhang pinsala, kundi isang marka ng isang mandirigma.
Siya ay maganda, ngunit ang kanyang ganda ay may kasamang panganib. Sino ka? Ang tanong ko sa aking sarili. Ang aking tinig ay mas malalim na ngayon, mas malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Siya si Serafina, ang sagot ni Don Alejandro mula sa aking likuran. Ang babaeng kukuha sa lahat ng ari-arian ng mga madrigal, ang babaeng luluhuran ni Santi, at ang ina na babawi sa kanyang mga anak mula sa kuko ng mga halimaw. Kinuha ko ang karayom at sinulid na nakapatong sa mesa. Sa isang mabilis at siguradong galaw, tinahi ko ang isang maliit na rosas sa aking panyo. Isang disenyo na tanging si Solen lang ang nakakaalam. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat tusok ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang pangakong walang sinuman ang makakatakas sa aking pagbabalik. Naramdaman ko ang paninigas ng aking panga. Ang hapdi ay naroon pa rin, nanonood sa ilalim ng aking bagong balat. Ngunit ginamit ko itong gasolina para sa apoy na nagniningas sa aking kaluluwa. Ang solen na marupok ay naging abo na, at mula sa abong yon, isang Serafina ang handa ng lumipad patungo sa kanyang biktima. Ngunit sa gitna ng aking bagong kapangyarihan, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa aking isip. Kapag nakuha ko na ang aking higanti, may matitira pa kaya sa aking puso para sa pagmamahal o tuluyan na ba itong naging bato kasabay ng aking muling pagsilang? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbabalik ay hindi ang pagpapakita ng bagong mukha, kundi ang makita ang mga taong pumatay sa iyo na patuloy na humihinga ng malaya sa gitna ng karangyaan. Ang bawat paghakbang ng aking suot na mamahaling sapatos sa makinis na sahig ng malaking ballroom ay lumilikha ng isang matatag na ingay na tila isang babala sa bawat taong naroroon. Nakabalot ang aking katawan sa isang itim na gown na gawa sa pinakamahal na sutla, at sa aking leeg ay nagniningning ang mga diamanteng ibinigay ni Don Alejandro. Mga diamanteng tila kasing lamig ng aking puso. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa akin, nagtatanong kung sino ang misteryosong babaeng ito na dumating kasama ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Ngunit ang aking paningin ay nakatutok lamang sa isang direksyon. Sa dulo ng bulwagan nakita ko sila, si Doña Victoria na nakasuot ng asul na tila reyna pa rin ng lipunan, at si Santi na nakatayo sa tabi niya habang may hawak na baso ng champagne. Sa tabi nila ay si Bella na nakasuot ng isang gown na pamilyar sa akin, dahil alam ko, sa bawat hibla ng disenyong yon, naroon ang aking mga nakaw na ideya. Naramdaman ko ang panunuyot ng aking lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso, na tila gustong sumabog sa loob ng aking dibdib. Ang bawat alaala ng apoy, ng usok, at ng malamig na tubig ng ilog ay muling bumalik. Tila isang pelikulang mabilis na umiikot sa aking isipan. Ang hapdi ng aking mga pilat na nakatago sa ilalim ng makapal na makeup ay tila nag-aapoy muli. "Easy, Serafina," bulong ni Don Alejandro sa aking tabi habang marahan niyang hinahawakan ang aking siko. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong emosyon. Ikaw ang may hawak ng alas ngayon." Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Sa bawat paglanghap ko ng hangin na amoy, mamahaling pabango at alak, ang tanging nalalasahan ko ay ang pait ng kataksilan. Dahan-dahan kaming lumapit sa grupo ng mga madrigal. "Don Alejandro, what a surprise to see you here!" Masayang bati ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na dati-rati ay pinaniniwalaan ko. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ang bawat anggulo ng aking mukha. "And who is this beautiful lady with you?" "Victoria, meet Serafina. She is my new business partner and the CEO of the Phoenix Group." Pakilala ni Don Alejandro. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Victoria. Inaasahan ko ang isang kislap ng pagkilala,
Isang bakas ng takot, ngunit wala akong nakita, kundi paghanga at inggit. Hindi niya ako nakikilala. Ang babaeng dati niyang sinasampal at minaliit ay nakatayo na ngayon sa harap niya bilang isang taong mas mataas sa kanya. "It's a pleasure to meet you, Doña Victoria." Ang aking tinig ay lumabas na malamig at formal, isang tinig na hindi kailanman narinig ni Solen. "I've heard so much about the Madrigal Group, although I heard the latest news isn't quite favorable." Nakita ko ang bahagyang pagpait ng mukha ni Victoria, habang si Santi naman ay tila hindi maalis ang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa, ang parehong pagnanasa na dati niyang ibinibigay sa akin bago niya ako ipagpalit sa yaman. Nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam, isang pakiramdam na gusto kong idura sa kanyang mukha. "Everything is under control, Mrs. Serafina." Singit ni Santi, ang kanyang boses ay puno ng pagyayabang. "The Madrigal Group is stronger than ever." Ngunit bago pa man ako makasagot, isang tunog mula sa malayo ang nagpapatigil sa aking buong pagkatao. Isang mahinang tawa ng dalawang bata na naglalaro sa gilid ng buffet table. Lumingon ako at doon ko sila nakita. Sina Lara at Leon. Nakasuot sila ng magagarang damit, ngunit ang kanilang mga mata ay wala ng kislap na dati kong nakikita. Tila sila mga manikang pilit na pinapasunod sa isang laro na hindi nila gusto. Naramdaman ko ang paglambot ng aking mga tuhod. Gusto kong tumakbo patungo sa kanila. Gusto ko silang yakapin at sabihing, "Narito na si Mommy." Ngunit bago pa man ako makagalaw, humarang si Bella sa aking paningin, dala ang kanyang nakakairitang ngiti. "Are you okay, Miss Serafina? You look like you've seen a ghost." Sabi ni Bella habang tinititigan ang aking namumutlang muka. Tumingin ako sa kanya. Ang galit ay tila isang bulkang handang sumabog. "Hindi ako nakakita ng multo, Bella. Tinititigan ko lang ang isang magnanakaw na nakasuot ng gown na hindi naman sa kanya." Napatigil ang tawanan sa paligid. Ang tensyon ay tila isang mahigpit na kable na handa nang maputol. Tinitigan ko silang tatlo, ang mga taong sumira sa aking buhay. At sa loob-loob ko, alam kong ito pa lang ang simula. Bakit parang mas masakit panoorin silang masaya kaysa sa hapdi ng apoy na pumatay sa akin? At hanggang kailan ko kayang itago ang aking pagkatao bago ako tuluyang lamunin ng aking pangungulila sa aking mga anak? Ang kapangyarihan ng pera ay tila isang matalim na tabak. Maari itong bumuo ng imperyo o maari itong dahan-dahang gilitan ang leeg ng mga taong sumamba rito nang higit sa kanilang dangal. Pumasok ako sa boardroom ng Madrigal Group nang may nakakabinging katahimikan. Ang tunog ng aking mga hakbang sa makintab na Nara floor ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang sa nalalabi nilang oras. Narito ako, sa silid kung saan dati akong pumasok, para lamang magsilbi ng kape at mapagalitan dahil sa maling timpla, ngunit ngayon, ako ang nakaupo sa gitna ng mahabang lamesa, ang upuang nakalaan para sa magpapasya sa kanilang kinabukasan. Sa tapat ko ay si Doña Victoria. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang suot na perlas. Ang kanyang mukha ay halatang pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na pulbos. Sa tabi niya, si Santi ay tila isang asong naghihintay ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa aking mukha. Tila pilit na hinahanap ang isang bagay na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy. "Miss Serafina, we are very grateful for your interest in our group." Ang boses ni Victoria ay nanginig ng kaunti. Isang bagay na kailanman ay hindi ko inakalang maririnig mula sa kanya. "As you know, the Madrigal Group has a long history of excellence. History doesn't pay debts, Doña Victoria." Putol ko sa kanya. Ang aking tinig ay kasing lamig ng bakal. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa lamesa. "I've seen your financial reports. You are bleeding. Bankruptcy is not just a threat. It's a reality knocking at your door."
The only reason your company is still standing is because of the name, but the name is already tarnished. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Santi. We had some setbacks, but with your investment, we can bounce back. Bella's new fashion line is about to launch and the projections are projections based on stolen ideas? Ang tanong ko na tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Bella, na kanina pa nakangiti sa dulo ng lamesa, ay biglang namutla. I beg your pardon? My designs are original. I've seen better work from street weavers in the provinces, Miss Bella. Ang aking nangiti ay puno ng kamandag. Your work lacks soul. It's a mere imitation of something deep, but I'm not here to talk about art. I'm here for business. Inayos ko ang aking suot na relo. Tinitingnan ang bawat isa sa kanila nang may halong pandidiri na itinatago sa likod ng profesionalismo. I will buy all your bad debts. I will infuse the capital you need to keep this building, but I will have 70% control of the board. 70%? That's almost everything. Sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay naging matinis sa gulat. Everything is better than nothing, Doña Victoria. Tumayo ako. Tila tapos na ang usapan. You can keep your titles. You can keep your fancy cars for now. But you will answer to me. Every centavo you spend, every decision you make, will go through my desk. Lumapit ako kay Victoria. Ang aking muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Naamoy ko ang kanyang takot. Ang amoy na dati ay sa akin, ngunit ngayon ay sa kanya na. You need me. Because without Serafina, the Madrigal name will be nothing but a footnote in the history of failures. Napayuko si Victoria, ang reyna ng mansyon, ang babaeng sumira sa aking mukha at pagkatao ay napilitang tumango sa harap ko. Fine, we accept your terms. Good, ang aking tugon. Ngunit bago ako humakbang palabas, lumingon ako kay Santi. Ang kanyang titig ay puno ng paghanga sa aking kapangyarihan, isang miyamay, dahil ang lalaking ito ay kailanman ay hindi humanga sa aking sakripisyo noong ako ay asawa niya pa. One more thing, dagdag ko, ang aking boses ay naging malambing ngunit puno ng panganib. The investment requires close monitoring. I want to see how this family operates from the inside. I will be staying in your guest wing starting tomorrow. I want to see where the heart of this company truly beats. Nagkatinginan sina Santi at Victoria. Ang kaba sa kanilang mga mata ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. But we have guests. The house is... Simula ni Victoria. Then clear it. Ang huling utos ko bago ko tuluyang nilisan ang silid. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi, ang unang yugto ng aking paghihiganti. Hihiganti ay matagumpay. Papasok ako muli sa mansyong yon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang may-ari ng kanilang bawat hininga. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang malalim na kirot. Papasok ako sa bahay na yon at makikita ko ang aking mga anak na tinatawag ang ibang babae na mommy. Kaya ko kaya itong tiisin nang hindi nabubunyag ang aking lihim? Ang bawat hakbang ko sa loob ng bahay na ito ay tila pagtapak sa mga bubog ng aking nakaraan, matalas, masakit, at bawat isa ay nag-iiwan ng sugat na hindi nakikita ng mata. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng mansyon ng mga Madrigal, ang lugar na dati kong itinuring na tahanan, ngunit naging kulungan at kalaunan, ay naging mitya ng aking kamatayan. Ang amoy ng mamahaling insenso at saping katad ng mga muebles ay humahalo sa amoy ng kapangyarihan. Isang amoy na dati ay nagpapaliit sa aking pagkatao, ngunit ngayon ay tila nagbibigay sa akin ng karapatang maningil. Sa gilid ko, nakatayo sina Santi at Doña Victoria, tila mga bantay na hindi mapakali habang hinihintay ang aking bawat utos. Ang aking mga maleta ay bitbit ng mga bagong katulong, mga mukhang hindi ko kilala, dahil ang lahat ng dati kong kasama
ay tila pinalitan na rin ng kasinungalingan. "This will be your room, Miss Serafina," ang sabi ni Santi habang binubuksan ang pinto ng guest wing. Ang kanyang boses ay may himig ng pagpapa-impress, isang bagay na kailanman ay hindi niya ginawa nung ako ay asawa niya pa. "I hope you find it comfortable. It's the best room in the house, aside from the master suite." "I don't care about comfort, Mr. Madrigal," ang malamig kong sagot habang inililibot ang aking paningin sa silid. "I care about results. At hanggat nandito ako, asahan nyo na magiging mabusisi ako sa bawat galaw ninyo." Nagpaalam sila nang may kasamang pilit na ngiti. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Napasandal ako sa malamig na kahoy. Ang aking hininga ay naging mabilis. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may dalang alaala. Ang sulok kung saan ako pinahiya, ang hagdanan kung saan ako tinulak, at ang silid kung saan ako umiiyak tuwing gabi habang nagbuburda. Dahan-dahan akong lumabas ng silid nang masigurado kong wala ng tao sa pasilyo. Tila may sariling isip ang aking mga paa na nagdala sa akin patungo sa dulo ng pasilyo sa tapat ng isang maliit na pinto. Ang silid ng mga anak ko. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang seradura, isang matandang babae ang lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang buhok ay mas maputi na kaysa sa huling pagkakataon na nakita ko siya, at ang kanyang mga balikat ay mas kuba na sa bigat ng mga taon. Si Yaya Lita, ang tanging taong nagbigay sa akin ng tinapay nang ako ay gutumin ni Doña Victoria. Napatigil ako. Ang aking puso ay tila gustong sumabog sa loob ng aking dibdib. Tumingin sa akin si Yaya Lita. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Tila sinusuring mabuti ang aking mukha sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo. "Sa Serafina." "Ma'am, may kailangan po ba kayo?" ang tanong niya. Ang kanyang boses ay nangangatal. "Wala, Yaya. Tinitingnan ko lang ang bahay." Ang sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking tinig. Nanatiling nakatitig ang matanda sa aking mga mata. "Ang inyong mga mata, tila pamilyar sila. Para kayong isang taong matagal ko nang hindi nakikita." Iniwas ko ang aking tingin. Hindi pa ito ang oras. "Marahil ay nagkakamali ka lang, Yaya. Mauna na ako." Mabilis akong pumasok sa loob ng silid ni Lara at Leon. Ang bango ng mga bata, amoy ng gatas at bagong paligong sanggol ay sumalubong sa akin. Doon, sa dalawang maliliit na kama, ay natutulog ang aking mga anak. Ang aking mga munting anghel na naging biktima rin ng kasamaan ng kanilang sariling ama. Lumapit ako sa kama ni Lara. Dahan-dahan kong inayos ang kanyang kumot na bahagyang nahulog sa sahig. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang malambot na buhok. Sa isang sandali, nawala ang Serafina na matapang at puno ng galit. Ang natira ay ang ina na sabik mayakap ang kanyang mga anak. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa aking pisngi. Pumatak ito sa palad ni Lara. "Patawarin niyo si Mami." Ang aking bulong na halos hindi marinig. "Patawarin niyo ako dahil iniwan ko kayo sa impyernong ito. Pero pangako, babawiin ko kayo. Hindi na muling dadaan ang isang gabi na wala ang inyong ina." Napatigil ako nang marinig ang mahinang paggalaw ni Leon sa kabilang kama. Agad kong pinunasan ang aking mga mata at tumayo ng tuwid. Hindi ko maaaring hayaang makita nila ang aking kahinaan. Lalabas na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Si Bella. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at pagdududa nang makita ako sa loob ng silid ng mga bata. "Miss Serafina, anong ginagawa niyo rito sa silid ng mga anak ko sa ganitong oras?" Ang tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng selos at hinala. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Ang Serafina na maniningil ay muling bumalik. "Gusto ko lang makita kung gaano kakahusay maging isang ina, Bella.
Dahil sa nakikita ko, tila mas masarap pa ang tulog mo kaysa sa pag-aalaga sa kanila. At huwag mong kalimutan, sa bahay na ito, kahit ang mga pangarap mo ay ari-arian ko na rin. Nanigas si Bella sa kanyang kinatatayuan. Ngunit bago ako makalabas, isang pamilyar na boses mula sa pasilyo ang nagpatigil sa aming dalawa. Bella? Serafina? Is everything okay? Si Santi. Nakatayo siya roon, tinitingnan kaming dalawa. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang panyo. Ang panyong may borda ng rosas at bahid ng dugo na naiwan ko sa boardroom noong nakaraang araw. Bakit nasa kanya ang panyong yon? At ano ang gagawin ko kung bigla niyang maalala ang dugong dumanak sa telang yon? Sino ka ba talaga sa akala mo, Serafina? Hindi porket binili mo ang utang ng pamilyang ito, ay may karapatan ka na ring pakialaman ng mga anak ko. Ang boses ni Bella ay tila matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng silid ng mga bata. Nakatayo siya sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hinala. Sa likuran niya, anino ni Santi ang lumitaw, hawak pa rin ang lumang panyo na tila isang mahalagang relikya na ayaw niyang bitawan. Tumingin ako sa kanila ng may malamig na dignidad. Ang aking puso ay mabilis ang pintig. Ngunit pinanatili kong walang emosyon ang aking mukha. Dahan-dahan kong binitawan ang dulo ng kumot ni Lara. Ang pakiramdam ng malambot na tela ay tila huling init na baon ko bago muling isuot ang aking baluti ng galit. Ang mga anak mo, Bella? Ang aking tanong na may bahid ng panuniraw. Sa pagkakaalam ko, hindi ikaw ang nagluwal sa kanila. At sa nakikita ko, mas mukhang dekorasyon lang sila sa buhay mo kaysa sa mga taong mahal mo talaga. You have no right! Sigaw ni Bella, ngunit agad siyang pinatahimik ni Santi sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang balikat. Enough, Bella, utos ni Santi. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad na may halong takot. Inangat niya ang panyo. Miss Serafina, nahanap ito ng mga tauhan ko sa boardroom pagkatapos mong umalis. Ang borda nito, ang disenyo, ito ang eksaktong disenyo na pilit na ginagaya ni Bella para sa kanyang bagong collection. Pero mas pino ito, mas totoo. At ang bahid na ito, dugo ba ito? Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila paglapit ng isang mandaragit sa kanyang biktima. Naamoy ko ang pamilyar niyang pabango. Ang amoy na dati ay nagpapakalma sa akin ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng amoy ng usok at kamatayan. Kinuha ko ang panyo mula sa kanyang kamay. Ang aming mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Naramdaman ko ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Ang epekto ng presensya ni Serafina na tila unti-unting lumalason sa kanyang katapatan kay Bella. Iyan ay isang paalala, Mr. Madrigal. Ang aking bulong, sapat na malapit para maramdaman niya ang aking hininga. Paalala na ang bawat obra maestra ay nangangailangan ng sakripisyo. Minsan pawis, minsan luha, at kung minsan, dugo ng taong pinagtaksilan. Nakita ko ang paglunok ni Santi. Ang kanyang mga mata ay tila nanginginig. Tila may isang alaala sa sulok ng kanyang isip na pilit na kumakatok pero hindi niya magawang buksan. Pinanood ko ang kanyang reaksyon, ang paghanga sa aking kagandahan at ang takot sa aking misteryo. Isang miyamainang tadhana na kung kailan ako naging halimaw sa paningin ng iba, doon pa lamang niya ako tunay na pinagtuunan ng pansin. It's just a piece of cloth, Santi. Bakit mo ba pinagtatanggol yan? Singal ni Bella. Ang kanyang insecurity ay tila isang apoy na lalong nagniningas dahil sa lamig ng aking pakikitungo. Hindi ito just a piece of cloth, Bella. Ang aking putol sa kanya habang tinititigan ko ang kanyang namumutlang mukha. Ito ang pruweba na kahit anong ganda ng suot mong gown, mananatili kang isang pekeng reyna. Kung ang talentong gamit mo ay ninakaw lang sa isang taong pinatay ninyo sa limot. Iniwan ko silang dalawa sa gitna ng silid. Habang naglalakad ako,
pabalik sa aking silid sa guest wing. Naramdaman ko ang bigat ng panyo sa aking palad. Ang aking plano ay dahan-dahang nagkakabuhay. Pinag-aaway ko na sila mula sa loob. Pinapairal ko ang selos ni Bella at ang pagkalito ni Santi. Ngunit nang makapasok ako sa aking silid at masiguradong nakalak ang pinto, napaluhod ako sa tabi ng kama. Kinuha ko ang isang maliit na laruan na palihim kong nakuha mula sa silid ng mga bata. Isang maliit na bolang gawa sa tela. Inilapit ko ito sa aking ilong at nilanghap ang amoy ng aking mga anak. Kunting tiis na lang, Lara. Leon, ang aking hikbi na pilit kong itinatago sa ilalim ng unan. Dudurogin ko sila. Dudurogin ko ang lahat ng kumuha sa akin ng karapatang maging ina ninyo. Sa labas ng aking silid, narinig ko ang malakas na pagtatalo ni Santi at Bella sa pasilyo. Ang mga pasigaw na boses at ang tunog ng nabasag na florera ay tila isang musika na nagpapatulog sa akin sa gitna ng aking pait. Ngunit ang hindi ko alam, habang abala ako sa aking paghihiganti, may isang taong lihim na nakamasid sa aking bawat galaw. Isang pares ng mga mata mula sa dilim ng hardin ang nakakita sa aking pag-iyak sa bintana. Sino ang taong yon? At sapat ba ang aking disguise para itago ang pusong nagdurugo pa rin para sa mga taong pilit kong winawasak? Ang bawat hiyas na nakapalit sa iyong leeg ay hindi kayang itago ang katotohanang ikaw ay isa ng pulubi sa sarili mong pamamahay, Doña Victoria. Ang aking boses ay pumailan lang sa loob ng malawak na garden ng mansyon, kung saan ang mga rosas ay tila nahihiyang bumuka sa harap ng matinding tensyon. Nakatayo ako sa harap ng Donya. Ang babaeng dati ay tinitingnan ko ng may takot at paggalang, ngunit ngayon ay tinitingnan ko na lamang bilang isang tuyot na dahon na handa ng tangayin ng hangin. Hawak niya ang isang tasa ng tsa, ngunit ang mahinang pagtama ng porselana sa platito ay nagpapakita ng panginginig ng kanyang mga kamay. Isang panginginig na hindi galing sa katandaan, kundi sa takot. How dare you speak to me like that, Serafina? You are just an investor. Hindi mo pag-aari ang dangal ko. Ang bulyaw ni Victoria, ngunit ang kanyang tinig ay wala ng talim. Tila isang sirang plaka na pilit nagmamalaki sa gitna ng pagkawasak. Inilapag ko ang isang dokumento sa lamesang gawa sa marmol. Ang dangal ay kinakain ba, Doña Victoria? Dahil ayon sa ulat na ito, ang Madrigal Group ay wala ng kahit isang sentimo sa bangko. Ang lahat ng inyong ari-arian, pati na ang mansyong ito na ipinagmamalaki nyo, ay nakasanla na sa Phoenix Group. Sa isang pirma ko lang, maaari ko kayong palayasin dito kasama ang lahat ng inyong mga kasinungalingan. Nabitawan ni Victoria ang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang tsa ay tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga labi ay nanginginig, habang pilit na humahanap ng mga salitang isasagot. Dahan-dahan siyang naupo, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ano? Anong gusto mong mangyari? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang naguguluhan at natatakot na anyo. Wala. Marahil ay nakalimutan niyo na ang mga taong inyong inapakan para lamang marating ang kinalalagyan niyo. Marahil ay nakalimutan niyo na ang apoy na inyong sinilaban para lamang makuha ang inyong gusto. Nanliit ang mga mata ni Victoria. Apoy? Anong sinasabi mo? Hindi ako sumagot ng direkta. Sa halip kinuha ko ang panyong may burda ng rosas mula sa aking bulsa at dahan-dahang ipinahid sa tumalsik na tsa sa lamesa. Pinanood ko ang kanyang reaksyon. Ang bawat kurba ng disenyo, ang bawat hibla ng sinulid, ay tila isang multo na sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ito ang aking bulong, habang itinatapat ang panyo sa kanyang mukha.
Ang disenyo ng isang taong pilit ninyong pinatay, pero tumangging mamatay, Doña Victoria. Kung gusto niyo pang manatili sa bahay na ito, kailangan niyong matutong lumuhod. Hindi sa Diyos, kundi sa akin. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa garden. Narinig ko ang mahinang pag-iyak ni Victoria. Isang iyak ng pagkatalo. Dahan-dahan, ang matikas at mapagmataas na donya ay yumuko. Hanggang sa ang kanyang noo ay halos tumama na sa lamesa sa harap ko. Ang reyna ng mga madrigal ay luluhod sa paanan ng babaeng dati niyang itinuring na basahan. Pap, asagalan at sa tamba pakiusap. Serafina, huwag mo kaming palayasin. Ang mga apo ko, sina Lara at Leon, wala silang mapupuntahan. Ang kanyang pagsusumamo ay tila musika sa aking pandinig, ngunit may kalakip na pait. Ginagamit niya ang mga anak ko para kumuha ng awa, ang parehong mga anak na pinabayaan niya noong sila ay may sakit. Kung gayon, patunayan niyo ang inyong katapatan, ang malamig kong utos. Simula ngayon, kayo ang magsisilbi sa akin sa loob ng bahay na ito. Gusto kong makita kung gaano niyo kayang ibaba ang inyong sarili para sa inyong kaligtasan. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang bigat ng panyong hawak ko. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit bakit tila may isang bahagi ng aking puso na nananatiling hungkag? Ang bawat pagluhod nila ay tila hindi sapat para ibalik ang mukhang ninakaw sa akin at ang mga taon na nawala sa akin bilang ina. Napatigil ako nang marinig ang isang kaluskos mula sa mga halaman sa likuran ko. Mabilis akong lumingon, ngunit ang tanging nakita ko ay ang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon. May nakamasid. Isang presensya na kanina ko pa nararamdaman simula nang pumasok ako sa mansyong ito. Sino ang nagtatago sa dilim? At kung nakita niya ang aking paghaharap kay Victoria, malalaman ba niya ang lihim na pilit kong itinatago sa likod ng pangalang Serafina? Ang panyo sa aking kamay ay mahigpit kong piniga. Ang laban ay hindi na lamang sa pera at kapangyarihan. Ito ay isang digmaan ng mga anino at sa bawat segundong lumilipas, ang katotohanan ay tila isang apoy na muling naglalagablab, handang sunugin ang lahat, pati na ang aking bagong pagkatao. Ang pag-ibig para sa isang taong walang dangal ay tila isang laso na nakabalot sa asukal, matamis sa simula. Ngunit unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang madilim na abot-tanaw kung saan ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang bawat haplos nito sa aking mukha ay tila nagpapaalala sa akin ng init ng apoy na sumira sa aking buhay. Sa likuran ko, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit at ng pinto at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na pamilyar sa aking pandinig. Si Santi, ang lalaking sinumpaan kong mamahalin hanggang sa huling hininga, ang lalaking ama ng aking mga anak, ay dahan-dahang lumalapit sa akin. Hindi niya dala ang galit o pandidiri na huli kong nakita sa kanyang mga mata noong ako ay sisulen pa. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa at paghanga, isang uri ng paghanga na tanging sa pera at kapangyarihan niya lang ibinibigay. You look breathtaking tonight, Serafina. Ang kanyang boses ay naging malambing, tila isang pilus na pilit na humahaplos sa aking pandinig. I missed the chance to talk to you properly earlier. Masyadong maraming istorbo. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, ang aking muka ay nanatiling blanko sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Istorbo, Mr. Madrigal? Ang tinutukoy mo ba ay ang iyong kumpanya na naghihingalo o ang iyong asawa na tila hindi na mapakali sa iyong bawat kilos? Isang mapait na tawa ang lumabas sa labi ni Santi habang humahakbang siya palapit sa akin. Hinawakan niya ang pasimano ng balkonahe, sapat na malapit, para maamoy ko ang hinalo niyang alak at mamahaling pabango. Bella, she's just part of the image, Serafina. You of all people should know that in our world,
Love is a luxury we can't always afford. Pero ikaw, iba ka. There's something about you that makes me feel alive. Gusto kong masuka sa kanyang mga salita. Ang bawat kataga niya ay tila isang insulto sa alaala ng Solen na nagmahal sa kanya ng tapat. Naramdaman ko ang paninigas ng aking mga kamao sa ilalim ng aking sutlang gown. Ang bawat kuko ko ay bumaon sa aking palad para pigilan ang sarili na hindi siya saktan. Is that so? Ang aking tanong. Ang tinig ko ay may halong panunuya. How about Solen? I heard you had a wife before. Nasaan na siya? Napatigil si Santi. Ang kislap sa kanyang mga mata ay panandaliang nawala. Pinalitan ng isang malamig at madilim na anino. Solen was a mistake. A ghost from a past I'd rather forget. She was weak, Serafina. Wala siyang alam kundi ang umiyak at magburda. She couldn't give me the power and the influence I needed, unlike you. Dahan-dahang itinaas ni Santi ang kanyang kamay, tila nag-aalinlangan ngunit pilit na hinawakan ng aking daliri. Serafina, let's be practical. My family needs you. I need you. Why settle for being a business partner when you can be more? We can build an empire together. Bella is nothing compared to what you can offer. Anong ibig mong sabihin? Ang aking bulong. Habang dahan-dahan kong nararamdaman ang pagigting ng tensyon sa paligid. I can leave her. Ang mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. I can find a way to end things with Bella. Marriage is just a contract, Serafina. And contracts can be broken. If you agree to be mine, I will give you everything. My name, this house, and the future of the Madrigal Group. Just stay with me. Isang miyamay na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ang lalaking pumatay sa akin para sa pera ay iniaalok ang parehong pangalan sa akin, kapalit ng pera. Hindi ko napigilan ang aking sarili na haplusin ang panyo sa loob ng aking bulsa, ang panyong may bahid ng dugo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang isang marahas na pagbagsak ng plorera mula sa loob ng silid. Mabilis kaming lumingon at doon, sa gitna ng liwanag ng pintuan, ay nakatayo si Bella. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Matapos marinig ang bawat salitang binitawan ni Santi. Santi! You animal! Ang hiyaw ni Bella, ang kanyang tinig ay yumanig sa buong pasilyo ng mansyon. After everything I did for you, after helping you get rid of that bitch Solen, ito ang igaganti mo sa akin? You're going to replace me with this woman? Nagkaroon ng matinding katahimikan. Ang hangin ay tila naging kuryente sa pagitan naming tatlo. Tumingin ako kay Bella, pagkatapos ay kay Santi, na ngayon ay halatang natatakot dahil sa pagkabuko ng kanyang mga plano. Bella, listen to me. Simula ni Santi, ngunit hindi siya pinatapos ni Bella. No, I won't listen. I won't let you do this to me. Ang sigaw ni Bella habang mabilis na lumalapit sa amin. Ngunit bago pa man siya makarating, humarang ako sa gitna nila. Tinitigan ko si Bella ng may malamig na tagumpay. Huwag kang mag-alala, Bella. Hindi mo kailangang magalit sa akin. Dapat kang magpasalamat. Dahil sa wakas, nakita mo na ang tunay na mukha ng lalaking ipinagpalit mo sa iyong kaluluwa. Lumingon ako kay Santi. Ang aking mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng buwan. Tinatanggap ko ang iyong alok, Santi. Magpakasal tayo. Ngunit sa isang kondisyon, gusto kong ako ang magplano ng ating anunsyo. Isang gabi na hindi niyo kailanman malilimutan. Nanlaki ang mga mata ni Santi sa tuwa, habang si Bella ay tuluyang napaluhod sa sahig. Humahagulgol sa sakit ng kataksilan. Hindi nila alam, ang kasalang aking tinutukoy ay hindi simula ng isang pagsasama, kundi ang huling marcha patungo sa kanilang sariling libingan. Ano ang gagawin ni Bella ngayong alam na niyang itatapon na siya ni Santi? At sapat ba ang puot niya para ilantad ang lahat ng kanilang sikreto? O mauuna ang aking plano na ubusin sila nang walang ititira? Ang gabi ng paghuhukom ay hindi dumarating na may kasamang kulog at kidlat, kundi sa isang matamis na ngiti na nagtatago ng 1,000 saksak ng katotohanan.
Ang mansyon ng mga Madrigal ay muling nagliwanag sa ilalim ng libu-libong kristal na chandelier, ngunit ang bawat ningning nito ay tila isang mata ng Diyos na nakamasid sa bawat dumi ng kanilang mga puso. Narito ang lahat ng makapangyarihan sa lipunan, ang mga negosyante, ang mga politiko, at ang mga taong sumasamba sa ginto. Nakasuot ako ng isang pulang gown na tila kulay ng dugong dumanak sa aking mga kamay noong gabing sinilaban ako ng apoy. Ang bawat hakbang ko sa pulang karpet ay tila pagtapak sa mga alaala ng aking kamatayan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Santi, suot ang kanyang pinakamahal na barong, at sa tabi niya ay si Doña Victoria na tila isang reynang nakuhang muli ang kanyang korona. Sa kabilang sulok, nakita ko si Bella, namumutla, magulo ang buhok, at pilit na pinipigilan ng mga security guard. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang pinapanood. Ang lalaking minahal niya na handa ng pakasalan ang kanyang bagong biktima. Mga kaibigan, mga panauhin. Ang simula ni Santi sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng pagyayabang. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang muling pagbangon ng Madrigal Group, ipinagdiriwang din natin ang isang bagong simula. I would like to introduce my future wife, the woman who saved my family, Serafina. Nagpalakpakan ang lahat. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mukha ay nanatiling malamig at misteryoso. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang dibdib, ang kaba ng isang taong akalang nakuha na ang lahat. Santi, Doña Victoria, bago tayo magpatuloy, mayroon akong munting sorpresang inihanda. Ang aking tinig ay pumailan lang sa buong ballroom, tila isang kompas ng orkestra. Gusto kong ipakita sa inyo ang tunay na pundasyon ng tagumpay na ito, ang sakripisyong nagdala sa atin dito. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw. Ang malaking screen sa gitna ng entablado ay nagliwanag. Inaasahan nila ang isang slideshow ng aming mga plano sa negosyo. Ngunit ang lumabas ay ang madilim at nakakatakot na kuha mula sa security camera ng lumang warehouse 3 taon na ang nakalilipas. Ang ballroom ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Sa screen, malinaw na nakita ang mukha ni Santi habang itinatapon ang naglalagablab na sigarilyo sa bunton ng tela. Maririnig ang boses ni Bella na humahalakhak habang kinukulong ang isang babaeng humihingi ng saklolo. At ang huli, ang nakakangilong hiyaw ni Solen habang ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Santi, anong ibig sabihin nito? Ang nangangatal na tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng gulat ng mga bisita. Lumingon ako sa kanila. Ang aking mukha ay tila naging isang estatwa ng hustisya. Kinuha ko ang isang puting panyo na may basang kemikal at dahan-dahan kong ipinunas sa gilid ng aking mukha. Tinatanggal ang makapal na layer ng concealer na nagtatago sa aking pinakamalalim na lihim. Doon, sa harap ng lahat, ay lumabas ang mahabang pilat sa gilid ng aking panga, ang bakas ng apoy na pilit nilang ibinaon sa limot. Hindi ako si Serafina. Ang aking bulong sa mikropono, bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa kanilang budhi. Ako ang asawang sinunog nyo. Ako ang ina na kinuhaan nyo ng mga anak. Ako, si Solen Madrigal, at narito ako para singilin ang bawat patak ng luha at dugo na inutang ninyo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Santi. Napaatras siya. Tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Sa Solen? Hindi. Patay ka na. Nakita kitang nilamon ng apoy. Ang apoy na pumatay kay Solen ang siyang nagluwal sa Serafina na dudurog sa inyo, ang aking tugon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Ang malalaking pinto ay bumukas at pumasok ang mga awtoridad. Bitbit ang warrant of arrest para sa murder at arson. Doña Victoria, Santi Madrigal, Bella. Tapos na ang palabas. Ang huli kong sinabi
bago ko binitawan ang mikropono. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila ang huling bagsak ng maso ng isang hukom. Habang hinihila sila ng mga pulis sa gitna ng kahihiyan, sa harap ng buong alta sosyedad, naramdaman ko ang bigat na tila nawala sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang aking mga anak, sina Lara at Leon, na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, umiiyak at natatakot sa nangyayari. Napatigil ang aking mundo. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang laban? Para makuha muli ang puso ng aking mga anak na tinuruan nilang kamuhian ang sarili nilang ina. Wag po, wag niyo pong saktan si Daddy. Sino ka ba? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Ang tinig ni Leon ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na idinulot ng apoy. Nakatayo ako sa gitna ng nagkagulong ballroom. Ang aking mukha ay hubad na sa concealer. Ipinapakita ang bawat pilat na naging saksi sa aking pagdurusa. Ngunit sa mata ng aking mga anak, hindi ako ang ina na nagluwal sa kanila. Ako ay isang estrangherong sumira sa kanilang tahimik na mundo. Isang babaeng naging mitya ng pag-aresto sa kanilang ama. Lalapit sana ako upang yakapin sila, ngunit mabilis na humarang si Doña Victoria. Kahit nakapuso ang mga kamay niya sa likod dahil sa mga posas, nagagawa pa rin niyang maghasik ng lason gamit ang kanyang dila. Tingnan mo, Solen! Tingnan mo ang ginawa mo! Sinira mo ang alaala ng mga bata sa kanilang magulang. Sa tingin mo ba ay tatanggapin kanila pagkatapos mong ipakita ang nakakatakot mong mukha? Tumahimik ka, Victoria! Ang boses ni Don Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Lumapit siya sa mga bata, ngunit sina Lara at Leon ay lalong nagsiksikan sa sulok, nanginginig sa takot, habang pinapanood ang kanilang ama na hinihila ng mga pulis palabas ng mansyon. Solen, please, magpaliwanag ka. Ang huling pagsamo ni Santi, ang kanyang boses ay puno ng pait at kahihiyan. Ngunit hindi ko siya nilingon. Ang aking atensyon ay nakatuon lamang sa dalawang batang umiiyak sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahan akong humakbang paakyat. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa marmol na baitang ay tila bawat tibok ng puso kong nagmamakaawa. Nang makarating ako sa harap ni Lara at Leon, dahan-dahan akong lumuhod para maging kapantay nila. Inabot ko ang aking kamay, ngunit mabilis na umiwas si Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Lara, Leon, ako ito, si Mommy. Ang aking bulong, ang boses ko ay nanginginig dahil sa pigil na hikbi. Patawarin niyo ako kung kailangan ninyong makita ang lahat ng ito. Pero hindi totoong iniwan ko kayo. Pinaghiwalay lang tayo ng mga taong naging malupit sa atin. Hindi ikaw si Mommy. Patay na si Mommy sa sunog. Ang hiyaw ni Leon, ang kanyang maliliit na kamao, ay nakakuyom. Masama kang tao. Pinakulong mo si Daddy. Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang tagumpay na akala ko ay magbibigay sa akin ng kapayapaan ay naging isang panibagong pasakit. Paano ko ipapaliwanag sa dalawang batang musmos na ang lalaking itinuturing nilang bayani ay ang lalaking pumatay sa kanilang ina? Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Si Yaya Lita. Lumapit siya sa mga bata. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Lara, Leon, makinig kayo kay Yaya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng katotohanan. Naaalala niyo ba ang mga gabi na may naramdaman kayong nag-aayos ng inyong kumot? Ang mga gabi na may humahalik sa inyong noo habang tulog kayo? Siya iyon. Si Serafina. Si Solen. Siya ang inyong tunay na ina na bumalik mula sa langit para bawiin kayo. Tumingin si Lara kay Yaya Lita. Pagkatapos ay muli sa akin. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pilat sa aking panga. Ang kanyang haplos ay tila isang himala
na nagpapahilom sa bawat hapdi ng aking nakaraan. Mami, bakit po may sugat ang mukha niyo? Ang tanong ni Lara. Ang kanyang tinig ay naging malambing. Tila unti-unting bumabalik ang isang gunitang matagal nang itinago. Dahil sa pagmamahal ko sa inyo, anak. Ang aking sagot, habang hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Ang mga sugat na ito ang nagdala sa akin pabalik sa inyo. Hinding-hindi na muling may mananakit sa atin, pangako. Sa isang iglap, sumunod na rin si Leon at sabay silang yumakap sa aking leeg. Ang amoy ng kanilang buhok, ang init ng kanilang mga munting katawan, ito ang katarungang matagal kong hinanap. Hindi ang pagkakulong ni Santi, hindi ang pagbagsak ni Victoria, kundi ang muling maramdaman ang tibok ng puso ng aking mga anak sa tabi ng sa akin. Habang hinihimas ko ang kanilang mga likod, narinig ko ang tunog ng papalayong mga sirena ng pulis. Ang mansyon ng mga Madrigal ay naging tahimik muli, ngunit ang katahimikang ito ay hindi na puno ng takot. Ito ay katahimikan ng isang bagong simula. Ngunit sa kabila ng aming pagyayakapan, nakita ko ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang taong hindi pa umaalis. Isang taong alam kong may kinalaman sa huling lihim na hindi pa nabubunyag tungkol sa gabing nagpabago sa aking buhay. Sino ang taong ito na nananatiling nakatago sa dilim? At handa na nga ba akong malaman ang buong katotohanan? O sapat na ang makuha ko muli ang aking mga anak para itigil na ang lahat ng paghihiganti? Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang pangako ng paghilom na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Nakatayo ako sa harap ng malaking gate ng kulungan. Ang hangin ay sariwa at amoy lunti ang damo pagkatapos ng ulan. Tapos na ang lahat. Ang bawat pahina ng madilim na kwento ng mga Madrigal ay dahan-dahan nang nagsasara. Pinasya kong harapin ang huling anino ng aking nakaraan bago ko tuluyang talikuran ang lahat ng pait. Sa loob ng bisitahan, nakita ko si Doña Victoria. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mamahaling seda. Suot niya ang kulay kahel na uniforme na tila isang malaking insulto sa kanyang dating pagkatao. Ang kanyang mukha ay tuyot. Ang bawat kulubot ay tila nagkukwento ng kanyang mga kasalanan. Sa kabilang silid, nandoon si Santi, tulala, nawawala sa sarili, habang si Bella naman ay patuloy na sumisigaw sa kawalan, hindi matanggap ang pagkatalo. Bakit ka narito, Solen? Narito ka ba para pagtawanan ang aming pagbagsak? Ang boses ni Victoria ay mahina, tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Tiningnan ko siya ng may malalim na habag. Hindi ako narito para sa inyo, Victoria. Narito ako para sa akin. Narito ako para sabihing pinatawad ko na ang aking sarili dahil sa pagtitiis sa inyo ng matagal. At pinatawad ko na rin kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bigat sa aking puso. Pinatawad mo kami? Ang gulat na tanong ni Victoria, ang kanyang mga mata ay panandaliang nagliwanag bago muling namatay. Oo, pero ang patawad ay hindi nangangahulugang laya. Ang katarungan ay mananatiling katarungan. Ang huli kong sinabi, bago ako tumayo at lumakad palabas, hindi ko na nilingon ang kanilang mga hikbi at pagsisisi. Ang bawat hakbang ko palayo sa rehas ay tila bawat talikala na nalalagas sa aking pagkatao. Bumalik ako sa mansyon ng mga Madrigal, ngunit hindi para manirahan doon. Sa harap ng media at ng aking abogado, nilagdaan ko ang dokumentong gagawing isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, ang malaking bahay na yon. Ang lugar na naging saksi sa aking pagdurusa ay magiging saksi na ngayon sa pagbangon ng iba. Handa ka na ba, Solen? Ang tanong ni Don Alejandro habang inilalagay ang huling gamit sa sasakyan. Nakatayo siya sa tabi ni Lara at Leon na ngayon ay masaya nang naglalaro sa ilalim ng puno ng narra. Handa na ako, Don Alejandro.
Handa na akong bumalik sa pinagmulan ko. Ang sagot ko ng may tunay na ngiti. Lumipat kami sa lumang lupain ng aking lolo sa probinsya. Ang lugar kung saan unang natuto ang aking mga kamay na magburda. Doon, sa ilalim ng asul na langit at sa gitna ng mga bundok, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang aking muka ay may mga pilat pa rin, ngunit hindi ko na ito itinatago. Ang bawat guhit sa aking balat ay isang mapa ng aking tagumpay, isang patunay na ang apoy ay hindi sumira sa akin. Ito ay nagpatibay sa akin. Isang hapon, habang nakaupo ako sa beranda kasama sina Lara at Leon, kinuha ko muli ang aking karayom at sinulid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi rosas ang aking ibinuburda. Isang paru-paro ang dahan-dahang nabubuo sa puting tela. Isang paru-parong makulay, malaya, at matatag. "Mami, ang ganda po!" ang sabi ni Leon habang hinahawakan ang mga pakpak ng paru-paro sa tela. "Gaya niyo mga anak, gaya natin." Ang aking bulong habang hinahalikan ko ang kanilang mga noo. Naramdaman ko ang presensya ni Don Alejandro na nakatanaw sa amin mula sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang dala ng hinaharap, ngunit alam ko ang isang bagay. Ang solen na dating takot sa sariling anino ay wala na. Ang natira ay isang ina, isang babae, at isang mandirigma na handang harapin ang anumang bagyo nang may ningning sa kanyang mga mata. Ang huling tusok ng karayom sa tela ay tila ang huling tuldok sa aking madilim na kahapon. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang kapayapaan na matagal kong ipinagdasal. Ang ningning ay hindi na galing sa ginto o diamante, kundi sa pag-ibig na nagmula sa loob ng aking puso. Ligtas na kami, malaya na kami, at sa wakas, ang aming kwento ay hindi na nagtatapos sa apoy, kundi sa isang maliwanag at walang hanggang umaga. Ang bawat tahi ng karayom sa telang puti ay tila isang piping saksi sa mahabang paglalakbay ng aking kaluluwa. Mula sa apoy ng kataksilan, patungo sa malamig na agos ng pag-asa, hanggang sa marating ko ang pampang ng tunay na kapayapaan. Lumipas ang 5 taon mula nang gumuho ang imperyo ng mga madrigal. Narito ako ngayon sa aming maliit na paggawaan ng burda sa probinsya, ang sentro ni Serafina. Ang bintana ay nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin na amoy sampagwita na pumasok at humaplos sa aking muka. Ang pilat sa aking panga ay nananatili pa rin, isang maputlang marka na tila isang medalyay ng aking katatagan. Hindi ko na ito itinatago sa ilalim ng makapal na kolorete. Sa halip, tinitingnan ko ito sa salamin bawat umaga nang may pasasalamat. Sa kabilang bahagi ng silid, nakikita ko ang isang grupo ng mga kababaihan. Sila ang mga katulad ko noong una, mga pusong sugatan, mga kaluluwang pilit na pinatahimik ng karahasan. Tinuturuan ko silang magburda, hindi lamang para magkaroon ng hanap buhay, kundi para mahanap muli ang kanilang sariling ningning sa bawat hibla ng sinulid. "Mami, tingnan niyo po ang ginawa ko. Para po kay Lolo Alejandro." Ang masayang tinig ni Lara ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Si Lara, na ngayon ay isang dalagita na, ay may hawak na isang panyo na may burda ng isang matatag na puno ng nara. Sa tabi niya, si Leon ay abala sa pagbabasa ng kanyang mga libro sa ilalim ng lilim ng aming beranda. Ang kanilang mga tawa ay ang tanging musika na kailangan ko para malaman na ang lahat ng sakit ay may katapusan. Lumapit sa akin si Don Alejandro. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng isang marahan at pamilyar na tunog sa sahig na gawa sa kawayan. "Nagawa mo, Solen. Hindi mo lang binawi ang iyong mga anak, binigyan mo rin ng bagong buhay ang maraming tao. Dahil po sa inyo, Lolo, ang aking pasasalamat." Habang hinahawakan ang kanyang matandang kamay, itinuro niyo sa akin na ang tunay na katarungan ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa kaaway, kundi sa pagpapatuloy ng buhay ng walang galit. Tumingin ako sa malayo.
sa direksyon ng syudad na minsan kong naging impyerno. Nabalitaan ko na ang buhay sa loob ng kulungan ay hindi naging madali para kay Victoria at Santi. Ang bawat ginto at kapangyarihan na dati nilang sinamba ay wala ng halaga sa loob ng 4 na sulok ng rehas. Ngunit hindi ko na sila iniisip ng may pait. Ang galit na dati ay nagnininga sa aking dibdib ay tuluyan ng naging abo at ang abong iyon ay tinangay na ng hangin ng pagpapatawad. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba sila ng tuluyan? Ang sagot ay o. Hindi dahil nakalimutan ko ang apoy, kundi dahil ayaw ko nang sunugin ang aking kasalukuyan para sa isang nakaraang hindi na mababago. Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, kundi isang desisyon na ginagawa ko sa bawat paggising ko sa umaga. Ang aral na nais kong iwan sa bawat taong nakikinig sa aking kwento ay ito. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo at ang katotohanan ay tila isang ilog na palaging makakahanap ng daan patungo sa dagat. Huwag kang matakot sa apoy ng pagsubok dahil ang gintong tunay ay mas lalong nagniningning kapag ito ay idinadaan sa matinding init. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang aking mga anak. Ang kanilang mga ngiti ay ang aking pinakamalaking obra maestra. Ang karayom ay inilapag ko na sa lamsa. Tapos na ang pagtatahi sa mga sugat ng kahapon. Ang bukas ay isang malinis na tela at handa na kaming burdahin ito ng mga bagong alaala na puno ng pagmamahal at liwanag. Dito nagtatapos ang aking kwento. Hindi sa isang sigaw ng paghihiganti, kundi sa isang mahinahong awit ng pasasalamat. Ako si Solen, ang babaeng dumaan sa apoy, ngunit muling bumangon upang maging liwanag sa dilim. Ang aking kwento ay maaaring tapos na, ngunit ang inyong sariling paglalakbay ay nagsisimula pa lamang sa bawat bagong umaga. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pananatili hanggang sa huling sandali ng ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat pahina ng buhay ni Solen, naramdaman ko rin ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat at ang bawat patak ng kanyang mga luha na tila ba sa akin din nanggagaling. Ang kabanata kung saan nilamon ng apoy ang kanyang mga pangarap ang naging pinakamahirap na sandali para sa akin. Isang pagkakataon na tila ba pati ako ay nabulag ng usok at nawalan ng hininga sa bigat ng kawalan ng katarungan. Ngunit ang bawat salitang inyong narinig ay hinugot ko mula sa mga totoong karanasan ng mga taong nakikilala ko sa araw-araw. Mga babaeng pilit na binabasag ang kanilang katahimikan upang mahanap ang kanilang tunay na ningning sa gitna ng karahasan. Ang buhay ay tila isang masalimuot na burda. Minsan, may mga buhol na kailangang kalasin at mga karayom na tumutusok sa ating mga daliri hanggang sa dumanak ang dugo. Ngunit sa huli, kapag tiningnan natin ang kabuuan, makikita natin ang isang obra maestra na hindi mabubuo kung wala ang mga hirap na yon. Ang kwento ni Solen ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Ito ay ang pag-aalaga sa sariling liwanag, kahit na pilit tayong lunurin ng dilim ng nakaraan. Sa puntong ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong na magpapaalab sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Solen, kaya nyo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng inyong mukha, ng inyong dangal, at ng inyong mga taon sa piling ng inyong mga anak? Sapat na ba ang katarungan ng batas o ang pagpapatawad ba ang tunay na susi para makapagsimulang muli? Naway ang kwentong ito ay nagsilbing isang maliit na kandila sa inyong gabi, nagbibigay ng init at pag-asa. Kung naantig ang inyong mga puso, pakiusap na i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwang kailangan ng lakas ng loob. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section dahil ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa bawat hibla ng sining na ito. Muli, mula sa ilalim ng aking puso,
Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway palagi ninyong baunin ang pag-asa sa bawat hakbang ng inyong buhay.